Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Unti-unting nagising si Maureen. Bigla siya nagsisi nang tuluyang maimulat ang mga mata. Agad siyang pumikit ulit. Parang pinupukpok na martilyo ang ulo niya. Her head felt like a time bomb about to explode. Hindi niya matandaan kung ilang tequila inainom niya nang nagdaang gabi. Bakit pa siya nagpadala sa mga hamon ni Serge? At paulit-ulit niyang ginawa iyon. Pero habang inaalala iyon, ay naalala rin niya ang tawagan nila at ang sense of freedom na naramdaman niya habang kasama ito. Who would have thought Serge would turn out to be one of the coolest guys she knew and one of the sexiest too? Pilit niyang inignora iyon kagabi, pero obviously ay pansin na pansin iyon ng ibang kababaihan sa bar at tila nagtataka mga ito kung bakit isang tulad niya mukhang librarian ang kasama nito sa bar. Kung magiging honest siya sa kanyang sarili, aaminin niyang mas nakatukso sa kanyang patunayan sa mga babaeng iyon na she was worth more than the librarian-looking person they thought she was. Ngayong hindi na siya lasing, nag-init ang mukha niya nang maalala kung paano siya nakipag-flirt kay Serge na nagdaang gabi. Huminga siya ng malalim, hindi pa rin nagmumulat. Habang inaalala ang iba pa nangyari sa bar na nagdaang gabi, saka siya napangiti. He flirted back. She had seen the interest in his eyes as he stared at her, and the grin on his face when he held her and urged her on. Serge did not actually try to kiss her, did he? Kumunot ang kanyang noo. Hindi siya sigurado. Masyado na siyang lasing sa puntong iyon at hindi na niya alam kung alin ang totoo o hindi sa mga naaalala niya. Did he actually say she looked so sexy and hot and he didn't know she had it in her? Ibig sabihin lang ay totoo nangyari iyon. Hinalikan niya si Serge sa lips at ngayong iginagala niya ang tingin sa paligid ng kwartong kinaroroonan niya. Batid niyang wala siya sa sarili niyang silid. She was not on her bed at may naamoy pa siyang kulon at aftershave. Bumalik sa kanya ang iba pang hindi niya maalala kanina. She also discovered she was naked under the comforter. Ano pa nangyari kagabi? Napabangon siya bigla at sa paggalaw niya ay lalong sumakit ang ulo niya. Sa poong ulo na napaungol siya. A long cold shower would help, sabi ng isang bagong gising na tinig sa kanyang tabi. Nanlalaki ang mga matang dahan-dahan siyang tumingin dito. Muntik na naman siyang napaungol nang makitang walang suot si Serge sa parte ng katawan nito na kalitaw sa comforter na gamit din niya. Kung mayroon pa man siyang hindi maalala sa nangyari na nagdaang gabi, malaking clue na nakikita niya ngayon para mahulaan niya kung ano iyon. Matagal na hindi siya nakapagsalita habang nakatingin dito. She had never seen him like this, na bagong gising, magulong buhok with a 5 o'clock shadow on his jaw. Then she realized he was staring at her the way she was staring at him. Lalo nag-init ang mukha niya kasabay ng desperado niyang pagkapit sa comforter pataas sa kanyang dibdib. Anong ginawa nito na nagdaang gabi? What exactly did we do last night? Tanong niya. Kip-kip ang comforter. Naninigas siya habang iniisip na nagsishare sila sa iisang kumot and he was probably as naked as a newborn baby just inches away from her. Naalala na niya ang iba ang mga kahiyahiyang ginawa nila sa ibabaw ng kamang iyon. Pero kahit anong gawin niya, she could not remember them completing the deed. Don't worry, Mao. We did not do anything. You passed out. Narinig niya iyon. Walang disappointment o relief sa tinig nito dahil ingat na ingat ito sa pagsasalita. Tinilugan niya ito. Unti-unti siya napapikit. For the first time in her life, isinama siya ng isang virile, attractive, and hot na lalaki sa kama nito. At nakatulog siya. How pathetic could she get? It did not matter that he was a fellow agent. Last night was not important. Last night, right and wrong was not important. Just fact. Kagabi, isa siyang babae at isa ito napakagwapong lalaki.
and she passed out. Nakakahiya. Napaigtad siya nang maramdaman ang kamay nito sa balikat niya. Agad naman itong inalis ang kamay nito. Bumuntong hininga ito. Look, Mao, I'm sorry that it got out of hand. I did not plan for it to go that far. Alam kong very unprofessional yun. Miserable na kagat niya ang ibabang labi. Hindi niya alam kung bakit parang lalo siya na-depress sa paghingi nito ng paumanhin. Bago lalo pang mapahiya, she decided that she did not want to hear the rest. Pinilit niyang ngumiti at dahan-dahang nilingon ito. Look, it's nothing. Kalimutan na lang natin to, okay? Both of us know this happened because we were both drunk. Hindi na ito mauulit. Are you okay? Tanong nito habang nakatitig sa kanyang muka. Nag-iwas siya ng tingin dahil pakiramdam niya ay matutunaw siya sa titig nito. My head feels like a giant ball. Coffee? Thank you, sambat niya. Bumangon na ito at kinuon na lang pagkatulala niya nang lumakad ito para palutuin ang mga damit at nagkalat sa sahig. Tamang hula niya. He was as naked as a newborn baby. Dinampot nito ang jeans nito at isinuot iyon. Sinuklay nito ng mga daliri ang buhok bago humarap sa kanya. Nag-init na naman ang mukha niya nang mahuli siya nito nakatingin dito. Itinuro nito ang pinto. I'll be back. Feel free to use the bathroom, sabi nito. Sabay tingin sa isa pang pinto sa kwarto. Kapag kuwan ay tumalikod na ito at lumabas. Napapikit siya nang tuluyang sumara ang pinto. She wished the bed would open and swallow her whole. Hindi siya makapaniwala na nang nagdaang araw lang ni hindi niya alam kung anong iniisip nito. One didn't have to be a genius to know that she had bit off more than she could chew. Dahan-dahan siyang bumaba ng kama at nagtungo sa banyo. She didn't know what she was wishing for when she wished she would know the person. Hindi ganoon ang inisip niya kakahantungan nila. Humawak siya sa hamba ng pinto na mabuksan niya iyon habang sapong kanya namimintig na ulo. Isinara niya ang pinto na makapasok at ng shower. Pagkatapos dumaratso siya sa ilalim, ilang sandali sa ilalim ng malakas sa buhos ng tubig, unti-unting gumana ang pakiramdam niya. Ngunit kasabay ng unti-unting paggaan ng kanyang ulo ay ang paggana ng kanyang isip. Mas malino na niya ngayong naaalala ang iba pang nangyari na nagdaang gabi mula nang pumasok sila ni Serge sa pinto ng pad nito hanggang sa makarating sila sa kama sa kwarto. At hindi niya alam kung paano siya makakalabas ngayon ng banyo para harapin ito. She couldn't stay there forever, so she tried to reason herself. The logical thing to do was to follow what they agreed after they woke up. Maybe his eyes could make her feel all mushy and gelatinous inside, but that shouldn't stop her from doing what she had been doing every day of her adult life. She would be mature and responsible about it. Hindi niya kalilimutan na sa isang misyon sila at si Seth ay isang katrabaho. Kung hindi sila nalasing na nagdaang gabi, hindi mangyayaring lahat ng iyon. At kung ano man iyong kakatuwang nararamdaman niya habang tinititigan siya nito, it was really nothing. Residue lang iyon na nagyari na nagdaang gabi. Any other woman would understand why last night happened. With a man like Serge, napabuntong hininga siya habang nakikita na naman niya sa isip ang nangyari na nagdaang gabi, which was making her all mushy and gelatinous and hot and bothered again. Huminga siya ng malalim para kalmahin ang sarili. Nagsuot siya ng roba at lumabas ng banyo. Naamoy agad niyang matapang na kape pagpasok niya sa kwarto. Nakahinga siya ng maluwag na wala ito roon. Kinuha niya ang kape. Saka dahan-dahan iyong hinikop. Hindi pa rin masabi ni Mao kung paano siya nakasurvive sa maghapon. Pero alam niyang malaki ang tulong ni Serge kaya niya nagagawa iyon. Nang lumabas siya ng kwarto nito na nakabihis na at handang umalis, he acted as if nothing happened. Kaysa buksan ang topic, ganoon na rin ang ginawa niya. She played like everything was cool. Saglit silang dumaan sa bahay niya para makapag-empake siya ng mga damit na dadalhin. Pagkatapos, ay nagpahatid na sila sa taxi patungo sa airport kung saan sila sumakay ng commercial flight patungo Cebu. Uneventful ang biyahe patungo sa lugar na tinuro ng coordinates na ibinigay ni Norven sa squad. It was a group of small islands called Camotes na mararating nila mula sa Cebu sa pamamagitan ng pampot mula sa baybayin ng Danao. Hindi pa nila alam kung makakatagpo na nila roon si Norven at ang mag-ina nito o kung mula roon
makatatanggap ulit sila ng instructions patungo sa ibang lugar. Before last night, wala siyang nararamdamang misgivings tungkol sa kanilang cover ni Serge bilang mag-asawang turista na namamasya sa mga isla. Before last night, confident siya na hindi masyadong magtatagal ang misyon at makakabalik agad sila sa Maynila kasama ang mag-inang Menelit Dondon at sana maging si Norven. Before last night, even if the assignment would turn out longer than she hoped, it didn't matter. She was in an assignment and she would do what was expected of her like every agent would. They would stay in one room and in one bed if need be, and it would all be professional. Ganoon lang naman kadali yun, but that was all before last night. Kaya ngayon, ay pilit niya kinalimutan ang nagdaang gabi at ang nangyari. Sa wakas, pagkaraan na mahigit 1 oras sa laot, ay nakarating ang bangkang sinasakyan nila sa Poro. Parang biglang nawala ang pangangalay ng katawan niya nang tumambad sa kanya ang kagandahan ng isla. Para iyong paraiso. Nakangiting inilibot niya ang kanyang mga mata sa paligid. Then Serge tapped her shoulder and she looked up at him. Nakangiti ito. Naisip agad niya na hindi nalalayo ang kagwapuhan nito sa ganda ng lugar. I can see that you like it here. Sabi nito. Yes, I wish we were not on assignment. Sambit niya. Ngunit, nag-init na naman ang kanyang muka dahil matama na naman ito nakatitig sa kanya. The hotel staff are here to fetch us, sabi nito kapag kuwan. Oh yes, sabi niya. Reality was knocking. Assignment, assignment. Pumihit siya, saka natigilan nang maalala nagpapanggap nga lang pala sila mag-asawa at sa iisang kwarto sila nakabook sa pinakamagandang hotel sa hilltop ng Poro Island. Something wrong? Tanong nito, hinawakan siya sa balikat. Wala. Automatikong umiti siya sa lumapit na hotel staff at ibinigay dito ang bag niya. Nanatili siyang conscious sa kamay ni Serge na nasa kanyang balikat hanggang sa makasakay sila sa van ng hotel at sumundo sa kanila. Mukhang merong magkakadevelopan sa isla mga ka-Felicidad. Maging hadlang kayang assignment nila sa squad para makabuo ng isang kwentong pag-ibig. Kaya naman, abangan!